Pilipinas! Narito na ang mga nagbabagang political issues na pinalagan at hindi pinalampas ng ating mga politalkers all over the world. Prime water ng mga Villar, canceled? Inutos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-iimbestiga sa prime water dahil sa mga reklamo sa hindi ito magandang serbisyo. Ipinagbunyi naman ng mga residente ang intent to pre-terminate ng pamunuan ng San Jose del Monte sa joint venture nito sa prime water. Pero ayon kay Vice President Sara Duterte, may kinalaman ito sa kanyang pag-endorso kay Camille Villar sa Senado. Kung kayo may bottled water, dito sa Bulacan, meron kaming bottled water. Oo, battle o laban. Dahil sa prime water, ang bawat patak ipinaglalaban. May katotohanan ba ang sinabi ni VP Sara na nahaluan na ng politiko ang investigasyon sa prime water? Paano mahaluan? Wala nga tubig. Mami Chu, anong masasabi mo tungkol dito? Sabi nga ni Sam kanina, may bottled water at may battle for water kasi tulo lang. May tulo. Minsan meron pang buti kung tulo na may tubig talagang water for life. Baka ibang tulo yan. Nangyari. Diba? Ano sabi mo, Ronald? Totoo, yung sabi ni Vice President Sara Duterte. Talagang may halong putik, kalawang, at mikrobyo ang tubig ng prime water. Ayon dun sa kanilang mga consumers. Ayun. Allegedly. Di ko pa. Facts only, stating facts. Totoo, may halo talaga. Bakit Pero ang ngayon lang problema lumabas? rito ay baka yung mga regulatory agencies ay nahaluan din. Bakit nila pinapalampas itong kawalang hiyaan na ito? Dapat meron niyang service level agreement na dapat ay sinusunod ng prime water. At dapat ini-impose ng mga regulatory agency katulad ng MWSS, LUA, etc. DOH, FDA. Ang dami niyan, ha? Oo, dahil pwede kang tumagal ng isang linggo na walang pagkain, katulad ni Jordan. No? Pwede kang... Kaya. Fasting ang tawag doon. Fasting. Pwede kang tumagal ng isang dekada na walang pag-ibig, katulad ko. No? May human si Sek. Ang layo na, hindi ka tatagal ng 3 araw na walang tubig. Tama. Wrong timing naman kasi yung pagpapa-imbestiga, pag-dig up nila ng matagal na nga, the existence. So Well, talagang kung, masasabi mo kung- may politika. Kung meron talagang pagkukulang, lahat ng timing ay tama. Dahil dapat Timing nga, ng mas seleksyon. matagal pa yan, mas nauna pa yan eh. So, Kumbaga, pasalamat it is never tayo. too late. No? Pasalamat tayo, at least motivated yung mga politiko basta eleksyon na para lumalabas yung mga kailangang ilabas. Kaya may Yan. kulay din ng tubig. Kulay politika. Kulay Okay. putik. Grabe, kulay politika, kulay putik ayon kay Mamichu. Kaya naman ngayon, naglabas na ang Okta Research ng latest results ng survey sa nagaganap na senatorial race. At mga dating pangalan pa rin ang pasok sa may statistical chance of winning. Nangunguna pa rin po ang re-electionist na si Senator Bongo na sinundan ng Tulfo Brothers, Erwin at Ben. Bumagsak naman sa pwesto kahit pasok pa rin sa mga nangunguna sina Senator Bong Revilla at Camille Villar. Samantala, patuloy naman ang pagtaas ng posisyon ni na Kiko Pangilinan at Bam Aquino. 11 sa mga senatoriables ng alyansa para sa bagong Pilipinas ang pasok din sa may statistical chance of winning. At dahil mahalaga ang tungkulin ng mga mauupong senador, tinanong namin ang ating mga kababayan, anong partido ba ang kanilang susuportahan? Kuya, ano po bang partido ang sinusuportahan nyo ngayong eleksyon? Ayan.
Pinag-iisipan ko pa yan eh. Kung team kadiliman ba o team kasamaan? Ang suggestion mo? Hindi na po ito laban ng Duterte at Marcos. Ang laban po ngayon ay puwersa ng kadiliman laban sa puwersa ng kasamaan. So, ang reality nito, hati. Hati, Exaggerated. Ha? Exaggerated si Roque. Oh, exaggerated si Roque. Pero hati ang Mami Chu. Hati yung Mami Chu, yung Senado between the Black and white. team of Sara and team of BBM. Yan ba yung team kasamaan at team kadiliman? Yun. Ayan yung pag-usapan natin. Sino ba doon ang team kasamaan, team kadiliman, di ba? Dati, green and red lang yan. At yung orange, Oo. di ba? Ngayon, meron pang itim at puti. O na yan, sabong. Oo. Parang sabong, no? Pero Sa pula, sa ito puti. yung tanong. Ito yung tanong. So ano ba, kasi talagang critical yung eleksyon na mangyayari ngayon eh. Kung mai-impeach ba o hindi eh. Di ba? Parang ganunan yung yung mga nangyayari. So ano ba? Nasa team kadiliman ba? Team kasamaan o may iba pa bang team dyan? Kasi nga, itong 12 new set of senators, sila yung papasok dun sa impeachment trial phase ng ating BP Sara. Kaya di ba talagang masipag siya mag-endorse ngayon ng kanyang kandidato kasi kailangan niya at least 9 para ma-acquit siya. So, meron siyang battle cry, Duterte 10. 10, para lagpas ng 9, 10. Dinagdagan pa niya ng Senator Amy at Camille. May para ganun pa. siguradong paniguro. 12 na yun. So, Sec. Well, ang midterm election kasi, on its own, ay napakahalaga. Dahil yan ay referendum or plebisito para sa presidente. Ni Kung tama BBM. ba yung kanyang ginagawa nitong nakaraang 3 taon. No? Point, Ikalawa, ito yung first time na maglalaban yung uniteam laban sa isa't isa. Existential ang laban. Oo. Dahil hindi lang to simpleng away. Durugan ito. Kung hindi madurog ang Duterte, madudurog ang mga Marcos. Kung hindi madurog ang Duterte, magiging early lame duck si PBBM. No? Kaya ito ay napakahalaga. At ikatlo, ito yung unang labanan sa ating kasaysayan na yung shadow ng superpower ay involved ang China at saka ang Amerika. Superpowers. Kaya medyo mahalaga itong midterm election na ito. At dito natin makikita ay kung sino ba ang malaki ang tsansa sa 2028 presidential election. Kaya bumabalik tayo sa itim at puti, unit team. Yeah. Oo. Magbubuo ka ba ng sarili mo na team puti? Wala naman silang... Suportahan kita. Wala May nga mga supporter feeling ka na agad, Mamichu. Wait. Parang hindi natin napapag-usapan yung mga sisters and brothers nating mga kakampings. Oo nga. Asan ba sila dito sa laban versus kadiliman at kasamaan na sinasabi nila? Asan ba sila? May ilaw ba? Ano ba? May power puffing ba? Ano ba? Na-zero nga sila noong 2022 Wow naman! Kaya hindi ba? Kaya Nakaisa naman sila noong 2022. nagkaisa dahil na-side. Okay. Ito nakikita ko nga na Duterte, Marcoses, na-sideline yung opposition. Kasi yung Duterte ngayon is seen as the opposition. Di ba? Oh, Kaya na-sideline yung mga... Mamichu, wala bang say dyan si former BP Leni Robredo? Di ba may ini-endorse siya ngayon? Sino ba? Yes. Si Pacquiao? Sino ba yung ini-endorse niya? Si Tulfo. Si Tulfo, ini-endorse rin ba niya? Ang officially pati in-endorse si daw niya, Abalos at Marcoleta daw. ang officially in-endorse daw niya ay si Pacquiao at saka si Abalos. Yung dalawa, sabit lang. Yung dalawa ay pumunta sa kanya at yung isa, si Marcoleta, ipinakilala niya bilang senador. No? Pero hindi naman daw endorsement yon. Ano daw At tawag doon? nangyari daw yon 3 weeks ago. Medyo hindi ako sigurado dahil sa ating politika kasi ay perception is reality. Yun. Pag pinakilala mo siya bilang senador, baka para na rin siyang endorsement. In-endorse. Oh. Pero ano ang value ng VP Lenny, ex-VP Well, Lenny kung ikaw ay endorsement? nasa dulo, no, at may meron point, pang may puwersa, point. halimbawa, Sa dulo, laylay yan. Yung term na Halimbawa, laylayan si na Marcoleta lipunan. nasa dulo, si Pacquiao nasa dulo, si Abalos nasa Laylayan. dulo, no?
baka sakaling makadagdag yan. No? Dahil nga, sa mga survey, may 9 to 10% pa rin si Pero Leni Robredo. ano So may kaya, effect Sek? kahit paano? Posible. Posible. Pero baka hindi kay Marcoleta. Umpisa pa lang yan ng maiinit na usapan dito sa Politico Talks. Ako si Sama Costa, ang inyong beauty with a cause. Ako si Marichu Villanueva, the journalist fact-checker. Ako si Ronald Llamas, ang inyong political heckler. At ako, si Jordan Sebastian, the Dreamer. Sa ating pagbabalik, Malacanang may mga bagong probisyon para sa mga reporter na gustong mag-cover sa palasyo. Nako, ayaw ni Mami Chu ng ganyan. Ano kaya epekto ito sa press freedom? Yan ang pag-uusapan natin sa pagbabalik ng Politico Talks! Nandito pa rin tayo sa Politico Talk. At diretso na tayo sa politaktakan ng ating political balitaktakan. At ito na nga ang kumakalat na balita sa social media nitong mga nakaraang araw tungkol sa provision sa pagbibigay ng accreditation at re-accreditation sa Malacanang beat reporters. Kabilang dito ang sinabing dapat 5 taon nang nasa political beat ang mga nagko-cover sa palasyo at dapat hindi bababa sa 5 taon ang kumpanyang kinabibilangan nito. Maraming baguan news organizations ang tatamaan nito. Uy, parang kabilang ng Billionaire News Channel. Huwag niyo naman kami damay dyan. At umalma na dito ang Commission on Human Rights. Dahil ayon sa kanilang discrimination ito. Kumambyo naman ang Malacanang at sinabing kailangan nga munang pag-aralan ang ganitong hakbang. Pero isa sa gustong bigyang linaw ng Malacanang Press Corps ay ang idea ng false reporting na magiging ground para tanggalan ng accreditation ang isang news entity. Kaya tanong, Mamichu, Yes. hindi ba dapat naman talagang tanggalan ng accreditation ang mga nagbabalita ng fake news? Parang contradiction in terms siya na. Kasi pag nagbabalita ka, dapat totoo. Hindi Tama. fake news. Kasi mawawalan ka kredibilidad. Mhm. Wala integrity ng organization mo, news organization mo, kung mag-deliver ka ng fake news. So, contradiction in terms siya. Kaya, ewan ko nga itong pakulo na itong Malacanang na PCO. Hindi, tsaka no, hindi pa nadidefine kung ano ang fake news. Na-define na ba? Ano, hindi sa pagyayabang ha. Yeah, Yung Malacanang Press Corps, kami ang I am one of the founding members of Malacanang Press Corps. 1986. For your information, Wow. guys. Kami Tama. yung first generation. Kami mismo gumawa ng ethical code of ethics and conduct. Kami pa yung nag-draft sa Presidential Security Group. Ito gusto naming mangyari, i-vet nyo kami para, kasi security na presidente pag-usapan natin eh. Kami rin, mas badidisgrasya kung mapapasukan ng ibang ano Dapat. yan. So, tataka ako, bakit itong PCO, ngayon lang na-realize na kailangan magkaroon ng accreditation. Eh, since day one, may accreditation na eh. Ano yung pakulo na ito? So, obviously, they're targeting something or someone, in this case, nabanggit mo nga ka Jordan, tatamaan ng Billionaire News Channel. Eh, parang, Pero hindi lang naman tayo, marami yes. naman. Oo. Pero tukuyin mo na. Sino ba ang nagdesisyon ito? Yan ba si Jay Ruiz? Yan ba si Claire De Castro? Sino ba yan? Alam mo yung Dahil hindi naman theoretical ang PCO. May mga tao dyan eh. Sino ba alam mo ang yung... nakasignatory doon sa PCO memo, si Dale De Vera, Assistant Secretary for Media Accreditation and Relations Office. Pero pwede ba niyang gawin yan? Yun nang nga walang blessing? sinatanong ko sa kanya. Ng By mga what bossing? authority? By the authority of the highest in the land, I Oh, guess. kaya I mean, ngayon- may pipigil pa ba doon? Yung bagong PCO, si Jay Ruiz, bagong salta. Kasi pang-apat na siya eh. In less than 3 years ni President Bongbong Marcos, nakaka-apat na siyang press secretary. Ang tawag ng PCO dati, Office of the Press Secretary. Ngayon, ginawang Presidential Communications Office. Noong panahon ni the late President Noynoy Aquino. Kasi tinapyas-tapyas, pinabigay sa iba-ibang ano, at naging PCO.
So, at the end of the day, does it violate press freedom? Di ba or may no? ganyan na rin nangyayari ng panahon ni Digong? Nung meron silang mga ayaw, papasukin ng mga Yun nga. media na Oo. critical daw sa kanya. Oo. Hindi lang nangyari kay Digong yan. Panahon ni former President Estrada, di ba nagpaban siya? Di ko Binan na niya ma- inquirer. Di ko na maalala, bata Oo. pa ako noon eh. So in a way, tama naman yung proseso, Mami Chu. Oh, at least, yung individual. Okay. Hindi yung organization. Hindi organization. Oo, yung individual. Individual. Oh, hindi yung shotgun ng lahat, apektado. Pero mo sasabihin, 5 years. Alam mo, ng unang panahon nila, Ronald, Secretary Ronald, Malacanang press ng panahon ni tatay ni President Marcos, kukunti ang media. Eh ngayon, pagpasok ng EDSA Revolution, we have the freest press. Kaya lahat nagsulputan yung mga dyaryo, tabloid, na naging fly-by-night yung mga iba, nakakapasok sa Malacanang. Kaya naging kaming Malacanang press corps nga, hindi po pwede ito na every Tom, Dick, and Harry. Pwede na lang. Oo. Eh kasi panahon nila President FM, kailangan magmula ka muna sa lahat ng bits sa puntahan mo na, pang police, justice, sa Supreme Court, bago ka Congress, bago ka makarating Malacanang. Talagang nahasa ka na. Eh ito parang inutusan lang bumili ng suka, naging reporter na. Pero at the same time, yung ginagawa nila Lahat ay na lang prior, pwede. ang tawag dyan, prior restraint. Yung Eh, prior hindi pa, wala restraint. pa nga ginagawa, ay pinagbabawal mo na. Di ba? Dahil posibleng gumawa ng fake news. No? May hatol ka na eh. Kumbaga, ginudge na before Yung panahon it was na in the processed. past, ang tawag doon negative reporting. Diba si Erap, na parang negative, kaya pinaban niya yung inquirer. Si Digong, dahil binabanatan siya nung Rappler. Rappler. Oo. Oo. At least yun, rifle. Hindi yung shotgun na everything. So, Mamicho, may tanong ako. Siyempre, as a journalist, like, bakit kaya hindi makatarungan yung may 5-year requirement na provision? Yung nga, nabanggit ko sa'yo, kasi kailangan talaga nahasa ka muna. Pero sino magja-judge na ikaw ay, kasi ang ginamit doon na word seasoned. Sabi ko, ano ka ba? Gusto nila maging sweet, sour, spicy? Who judges who are the seasoned journalists? yan. Only the news organizations themselves. Kasi kami ang mag-a-assign sa'yo. Kasi nakita namin na you have the training, you have the capability. Hindi yung kung sino lang yung papadala doon. Ano kasama sa nature ng press freedom, yung self-regulation. Huwag i-impose sa kanila yung mga regulasyon na yan. Sila mismo ang Kaya nga. ang magche-check Kaya sa nga may isa't Malacanang isa. press corps eh. Kaya di ba sinabi ko nga sa inyo, kami ang gumawa ng bumuo ng, hindi kami in-impose, nobody imposed it on us. Kami nag-impose amin. So ilang percent po yung self-regulation. nasa Ilang percent po yung nasa News Corps members tapos yung hindi members na nasa Malacanang? Presently? Oh, Hindi ko na alam yan dahil tagal na ako wala. Hindi Oo. na natin alam. Oo. Pero clearly, sige po. May nabalitaan ako na kaya daw naglumabas tong Yan, memo yan, na yan. to, eh may isa daw character doon na ayaw yatang bumitaw sa Malacanang sa assignment niya. Pag siya ililipat ng beat, lumilipat siya ng news organization niya. May Para lang pa-blind makapasok. item na si Mamicho. Eh, siyempre, tatanungin ko, Sino yan? Si Mami Chu naman. I-share mo naman yung chismis sa amin, Mamicho. eh nga sabi ko, may problema ko sa isang tao, yung taong yun ang i-confront mo, hindi yung buong Yung buong organization. grupo. Oo. Oh. So para sa iyo, Mami Chu, personal lang to? Personality. Like our Personalan. politics here. Personality driven. Ang tawag diyan, nung ginagawa ng Israel sa Gaza, collective punishment. Oo. Kung merong may problema, yung Lahat ay lahat damay. Damay-damay. i-genocide. Oo, massacre. Yun. Crimes against humanity yan, Ronald. Ah. Kaya nga. Grabe Correct. naman kayo. Doon pa lang tayo sa Andun pa lang tayo sa accreditation. Isa kasi sa pundasyon ng isang demokratikong lipunan, ang malayang press freedom. Pag yan ay tatamaan, yung pundasyon ng demokrasya ay maapektuhan. Pero Kaya masama yung ingat. timing nga ng Kaya PCO ingat. memo na to, na parang binabalik sa panahon ng tatay ni Marcos na regulated, may control ang media. Yun, masama, dating tuloy, bumabalik was kay Pangulong Marcos yung ang blame na sa PCO. Pero mukhang nag-backpedal naman sila eh. No? Nung nakita nila na may matinding pushback. resistance. Oo, may no? pushback. Ano yung latest? Sek? Ano Baka sabi? hindi rin nila alam. Hindi,
ang latest, si Jay Ruiz nasa krami daw at nakikipag-usap. Gagawa daw sila ng task force against disinformation and fake news. Sinama ng pulis. Kasi meron silang mga cyber, mga online eh. O Mami yan. Chu, baka naman meron kang gustong sabihin sa Yes. message natin sa Malacanang. Yeah. Tungkol sa Diretsuhin mo issue na. Anong Diretsuhin masasabi mo na, Mami mo? Chu. Tingin mong gumawa niyan. Di nga sabi ko, yung Dale De Vera na yun. Nauutal na si Mami Chu sa sobrang daming gusto sabihin. Si Dale De Vera muna, ano Yung Dale de natin. Vera, sundalo lang yun eh. May nagutos- may nagutos doon. Ito na, si Seke. Message lang sa Malacanang, Mami Chu. Maghinay-hinay kayo. Yan. Mag-aral kayo. Yan. Buhay pa naman kami, mga original first generation. Yung second generation, si Ray Marfil. Yung third generation, si Hil Kabakungan. Kasi si Ray Marfil, nakapag-cover yan kay Joseph Estrada, former President John. Si Hil Kabakungan, kay GMA na yan. Andiyan dyan ang mga tao yan. Sina Milky Rigonan, magtanong, si Joyce Pañares. Pero Andiyan dyan, magtanong-tanong kayo. baka ayaw nilang gustong marinig kung ano sasabihin. Anyway, Ayan. Thank you naman sa message mo sa Malacanang, Mami Chu. At dahil dyan, tuloy-tuloy pa rin ang tsikahan natin mamaya dahil oras na para sa Polichika sa pagbabalik yan ng Politiko Talks! Magkakasama pa rin tayo dito sa Politiko Talks. At narito na ang latest chika sa politika. Sam, ipolichika mo na yan! Sinetch itong isang ambisyosong mambabatas na umano'y palihim na kumikilos para pigilan ang isang influential friend na suportahan ang isang senatoriable. Ayon sa aking source, personal umanong nakiusap itong si ambisyosong mambabatas kay influential friend para sabihin ang chika niyang organization na huwag itong suportahan si senatoriable. Ay, ganon? Yes, kahit na household name na si Senatoriable at pasok na sa survey, ang support ng organization nitong si influential friend ay lalong magpapalakas kay Senatoriable. Pero kasi, hindi raw comfortable itong si ambisyosong mambabatas na magka-power muli si Senatoriable dahil baka ibalik nito ang past. At pag inungkat ang past, nako, magugulo ang present, magbabago ang future. Ang pagkaupo kasi ni Senatoriable sa Senado ay maaaring bumuhay na naman ako ng lumang issues. At dahil high profile din ang mga pangalan na mangunguna sa 20th Congress, may chance na manghina ang power ni ambisyosong mambabatas at maibalik ang mga natabunan na niyang kontrobersya sa kanyang buhay. Sinetch ang casting. Aba, matindi. Si influential friend daw ay hindi masyadong bet ng LGBT community at ng mga missis na binubugi wonderland ng kanilang mga asawa dahil hindi niya kayang paghiwalayin ang church at ang state. Si ambisyosong mambabatas naman ay hindi nalalayo sa chismis, hindi lang dahil sa issue ng politika, but because his heart is into showbiz. Si senatorial, bago naman siya maging senatoriable at presidentiable, siya'y nakita muna sa ilalim ng tulay. Nalilink din siya sa showbiz dahil ang kanyang anak ay may anak sa isang
ibon. Alam mo yan. Ayan. Mahaba niya na. Mahaba, pero Isang- pero sa mga reactions nyo, feeling ko meron na kayong... Meron, tapos biglang nahihiwalay dahil may bago na namang clue. Madami nga kasi yung cast, Oo. Mamicho. Like, madami silang involved. Oo, Dahil nakukuha ko kung na ang sana batayan eh. mo ay ambisyosong mambabatas, siguro 99% Oo yan nga ng eh. mga mambabatas. Generic yun sa kanila Ang eh. hirap, ng hirap Oo. hulaan, no? Pero yung medyo lalapit Pero mo may sa... mga clues, Yes, Sek. May mga madami, clues, madami. Mamichu. Oo. Yung Paglapit Nasa sa ilalim ng showbiz, tulay? showbiz. Ako, Yung marami ayun, din yan. medyo na nawindaw ako doon. Oo, Pero yung... di ba sa showbiz, Oo. senatorial, marami yan eh. Oo, Isang pero bloke yan ano eh. yung mga clues na medyo alam natin? Yes, yung medyo obvious kanina Ako, yung na- sa akin, yung may Yes. puso. Oo nga. Oo, Oo. parang Kaya- clear na Parang yun. alam Clear na na yun. ni Jordan Oo. to, feeling ko. Hindi, yun pala yung alam ko. Yung isa naman, Oo. yung isa, meron bang party list yung mambabatas na yan? Ay, different personalities ba yan? Di ba yung nahulaan yung ambisyosong na-insecure sa kanyang present position na I think the third highest. Ay, May ganun ba? May ganun, may ganun. Ganon. medyo madudulas ako. Zip. Pero yung... yun ang giveaway, yung presidentiable. Oo nga, Yan! di ba? Kaya hindi naman kasi marami yun. Oo. Kasi dati, Oo. BP lang. Yung Lalong presidentiable ba, lumapit. senatoriable din? Mm, O pwede, yan yes or no na yan eh. Hindi, mukhang yan. Yes, Mukhang ano? yan. Senador na yan eh. Ah, senador Oo, na yan. Yung Okay, present okay. senator na na-insecure sa senatorial na baka maging... At yung Kapalit heart niya ay nasa showbiz. Yung mga- Ayun, yun yung isa yun. Marami yung nga isa. sila sa showbiz eh. Hindi yung sa heart sa may showbiz, ma'am. Pero- Iisa lang yung may heart sa showbiz talaga. Oo, pero Lalo na kung nagpapaayos ka ng kilay. Oo. hindi ayos yun, tattoo yun. Aba, Tattoo. Parang may nais kayo pahiwatig. So yun yung senatorya, yun nasa Senate. Tapos yung isang presidentiable, ito ano ba to? Makamasa ba to? Mahal ba to ng mga masa? Oo, yung, Malamang galing yung sa ilalim. na-insecure ba, Lahat merong naman sila- ano, lahat naman may sila kapangalang makamasa eh. dalawa? May kapangalan ba Hindi, yun? hindi. Pag-isipan yung mabuti. doon na- Madami feeling na ko kami alam na ng mga... na-drop na clue. Next time kasi, diretsuhin nyo na. Ayan. Nag-ano-ano pa eh. Pinapahirapan nyo Oo, pa kasi kami. kahalo-halo yung mga ano, kaya tuloy. Siyempre, para medyo mahirapan naman kayo ng content, gumana ang inyong mga minds. Eh, Ako kaso ang dami definitely nga alam nila. ko, merong cheese. Keso. Oo, may cheese whiz. Tapos meron rin yung mahirap i-separate yung state at saka church. May simbahan ba? Tsaka may Oo, LGBTQ di ba? pa. Ganunan yun eh, di ba? Eh, sigurado ko hindi yan Catholic Church. Oo, kasi... Sigurado ko hindi Grabe. rin yan mga evangelicals. Mukhang magaling kayo ngayon sa Sigura- hulaan Oo. session natin ngayon. Parang Sigurado you ko rin came prepared. hindi yan mga protestante. Sino kaya yan? Alam mo yan. Ito, tignan natin kung pasok to sa iniisip nyo. Meron pang other clue. Mahirap banggitin yan eh dahil baka makasuhan na naman tayo. Okay! So, feeling ko medyo successful ako sa pa-blind item. Tama ba yun? Oo, eh, naguluhan kami lalo. kami. Okay! Blinded. At yan ang mga ganap sa politika na may kinalaman sa ating buhay. Maraming salamat sa pagsama at pakikichikat sa amin dito sa Politico Talks. Dahil pagdating sa politika, hindi pwedeng hindi ka mag-talk. Yes, Sam! That's a wrap sa mga usapang politika kung saan ang drama ay totoo, ang katotohanan ay pinagtatalunan, at ang mga pangako, huwag tayong umasa masyado. Napapako. Next week, ulit mga Politalkers dito sa Politico Talks!